Welcome to Access granted. Good day everyone, I am Mr. Vin at your service and welcome to another episode of Let's Figure Out. Ayan, kagaya nung pinaalala ko dun sa pangalawang video, may value to, yan. Ito, napansin nyo red, para naman to sa mga senior high school students, senior high school teachers, especially sa Gen Math, or General Mathematics and Probability and Statistics. Pero for now, Gen Math muna tayo, no? So, let's have ito yung una. Get to know functions. Evaluating functions. Sige nga, tingnan natin anong tungkol dito. Guide natin to. Sige, basahin ko lang. In this video, matututunan natin to represent real-life situations using functions and to evaluate a function. No? So, medyo mahirap pa siyang i-grasp ngayon kasi hindi pa nga natin alam o hindi nyo pa alam. So, pero sana makatulong tong video na to. Okay. So, let's have the definition first. Doon halos lagi lahat nagsisimula sa math, no? I-define muna natin yung term, no? Para mas maunawaan nga natin. So, it is a relation where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. That is a function. Ito yung gusto ko munang bigyan ng diin, by some rule. So, may specific rule para siya matawag na function. At the same time, yung element or each element in the domain is related to only one value in the range. Medyo hindi pa siya malinaw. Pero mamaya gamit tayo ng mga models, no, para mas maging malinaw yung function. And bago natin i-grasp yung kabuuan ng definition ng function, siya rin daw pala ay isang relation. So what do you mean by relation? In math, relation is a rule that relates values. So, halimbawa, nag-add ka para ma-generate yung susunod na element, no? O nag-subtract, nag-square root, gumamit ka ng radical sign, halimbawa, to the yung third power, no? Ganun. So, relates values from a set of values na una, domain, no? So, merong first set of values and then the second set, which is the range. Sometimes, yung range ang tawag sa kanya ay codomain. So, i-relate mo yun. Halimbawa, yung x of 1, which is from the first set, i-relate mo siya sa second set, y sub 1. No? Siyempre, magkaiba ng set of values yun eh. So, kaya magkaiba yung notation na ginamit ko dito. Pero, linawin pa natin. Tingnan pa nga natin tong mga susunod. Function. In function, the elements of the domain can be imagined as input to a machine that applies a rule. So, kumbaga, drawing ako halimbawa ng machine or sa isang factory. Ayan, yan. Function machine ang tawag dito. Ayan. So, diba, sa isang machine, pag may input ka, meron siyang gagawin. May i-generate, no? May specific rule doon. Halimbawa,
kung computer assisted yung machine na yun, so yung nakakuman doon para mag-exist naman tong output, no? Tama ba? So, halimbawa, kahit sa pagluluto, no? Kung halimbawa pagbe-bake, halimbawa, naglagay ka asukal, itlog, harina, ganyan. Yun nga lang, medyo madami yun na input, tapos may isang output lang, no? Pero, ganun siya. Ganun yung pinaka-concept niya. And so that each input corresponds to only one output. Yun, tandaan nyo lang, pag function, only one output lang yung nag-exist, no? Hindi po pwedeng madami. Pero dito sa relation, no? Kaya nga kung gagawin natin, halimbawa, ano yung difference ng relation and function? All functions are relation, but not all relation are functions. No? Kasi nga, anong kaibahan? Sa relation kasi, okay lang na maging madami yung output. No? Okay lang dun. Sabi dito, the elements of the domain can be imagined as input to a machine that applies, yun, hindi mawawala kasi relation nga, applies a rule to these inputs to generate one or more output. And then, eto na, function is a set of ordered pairs such that no two ordered pairs have the same x value but different in y values. So, mas maintindihan yun mamaya kapag nagkaroon tayo ng modeling. Relation is also a set of ordered pairs x and y. Pairs, x, y. Yan. Function is as a machine. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, ito. Draw tayo ng machine. Example, halimbawa yung machine ay ang input natin, halimbawa ay, sige, state muna natin yung rule ng machine na to. Kung ang input mo ay letters from, excuse me, the English alphabet, yan, from the English alphabet, tapos ang output naman ay, if it is a vowel, vowel, it will become 1. If it is a consonant, consonant, it will become 2. So, yun yung rule dito sa machine. So, for example, insert tayo ng A which is a vowel. So, it will correspond to 1. Halimbawa, naglagay tayo ng K, letter K. So, it will correspond to 2. No, ito yung input, which is the first set, and this is the output, the second set. That is a function as a machine. Pero check natin kung yung rule na to ay function nga ba. Halimbawa, may A ka. Di ba ang A, hindi po pwedeng maging 2, mag-correspond sa 2 kasi ang A is a vowel. So, tama. This example is a function. So, relation siya, which is a function. Special relation siya. Kaya siya tinawag na function. Kasi, niya yon, may katangian siya nung definition natin kanina. And, function can be
a table of values. For example, yan, ano naman, sorry sa drawing ko. Nakaka-relate naman kayo siguro dito, no? Halimbawa, 1, 2, 3, 4. Tapos, 5, 6, 7. Tinabad na akong isip ng example. Yan. So, yung from X, meron siyang output, which is Y, 5, no? 2, tapos naging 6, na-generate si 7, from 4, na-generate si 8. So, may specific rule kung bakit naging ganyan yung yung table of values. And then, eto mas madali. Ano pa ba? Sige, bago tayo mag-proceed dito, balik tayo sa table of values. Pagka ginawa natin siyang diagram, ito mas madaling intindihin. X, Y, for example, 2, 3, 4, tapos may isang output lang. Halimbawa, 2 nilagay mo, tapos 1 ang output, 3 nilagay mo, 1 ang output. Function pa din yan. Kasi, ang isang X may isang Y, or isang input may only 1 output. Pero hindi kagaya nito, lagay ko dito sa kabila. Bawa X, Y. Balik na rin natin. 2, 3, 4. Kung si 1 na input, na-generate niya si 2 as output, na-generate niya rin si 3 as output, and generate si 4 as output, this is not a, yan, ito ay not function. Hindi siya function. Yun. Bakit? Kasi isang input tapos ang daming output. Relation lang siya, pero hindi siya function. Okay? So, proceed tayo. Number 3. As a graph in the Cartesian coordinate plane. Ayan, madali lang. So, alam naman natin ng Cartesian coordinate plane. Grade 11 ka na. Siyempre. So, X and Y axis. So, kapag, halimbawa, meron tayo ditong graph, halimbawa, linear. Ayan. Ito ay, compare natin, halimbawa, dito sa pangalawa. Meron kang, ayan, parabola opens to the left. Check natin kung alin sa dalawa ang function at hindi. Linear, kagaya nito, ay function kasi meron tinatawag na vertical line test para matest kung function. Na, syempre, obviously, itong y-axis natin dito sa diagram, vertical line siya. Na, mahihit niya lang si line ng isang beses. So, yun. Kapag, kung ano man ang na andyan na diagram, halimbawa ganyan. Sorry, pero curves dapat yan. Pag na-test mo siya through vertical line at isang beses lang siya tinamaan o na-hit, function yun. Function. Tawag natin doon. Or yung mga rules na or equation na ginamit para mabuo yan ay function. Pero hindi siya function kapag through vertical line test ay dalawa beses o kagaya nito halimbawa ay ganyan yung drawing. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. Dalawa o higit pang beses na hit. So, not function. That is not a function. So, sana malinaw na. No? Yan yon. And we can also, okay, bago tayo mag-proceed doon, I just want to remind everyone ng nanonood nito to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated kung mayroong bagong videos na makakatulong sa inyong pag-aaral. No? Or pwede nyo rin kasi siyang
kagaya nung sa kauna-unahang video, maging reference para yung sa mga basic makabalik, no? Balikan para i-review ang sarili mo sa basic na kagaya nito. No? Siyempre, kung mapapansin niyo, may mga prerequisites na rin kagaya nung sa functions and relation. So, functions as representations of real life situation. Let's have this example. 100 meters of fencing is available to enclose a rectangular area next to a river. So, may figure dito. Hindi ko muna siya ipapakita. Basahin muna natin yung direction. Give a function A that represent the area that can be enclosed in terms of x. So, sige nga. Ito yung this is the river, and ang plano daw ay gumawa, i-enclose yung river ng rectangular fence. So, syempre, alam naman natin ang katangian ng ng rectangle, no? Syempre, obviously, wala na ditong fence kasi river na yan. So, mawawala yon. Ito na lang. Kung siya ay rectangle, since ito yung length tapos yung width, alam natin yung perimeter nun ay ano yung perimeter ng rectangle? Twice ng length plus twice ng width. So obviously etong side na to ay equal dito. So yun. Tapos ito yung ka-equal niya dito, hindi na yung kasama dun sa problem natin or dun sa situation. Ang pinapahanap sa atin is to represent the area. Again, to review, what is the area of a rectangle? That is length times width. No? In this case, it will become, since gumamit ng notation for the length and width, we have A equals to X times Y. So, paano natin gagawin yon? In terms of X daw. So, sige nga. We have ano yung isa pang information? 100 meters. So, eto daw Y plus X plus another y is equals to 100 meters. So, kung isusulat natin siya, x plus yung twice ng y is equals to 100 meters. And, siyempre, consider natin to in terms of x kasi so, kailangan ma-isolate natin yung y para yung x na lang doon sa kabilang side ang matitira. So, 2y equals 100 minus x. If we will divide this equation, no, both sides of the equation by 2, no, and shortcut na ako, sorry. Pero dun dapat yan. Ito yon, cancel. So, kasi 1 yon. Y equals to 100 divided by 2 is 50. And 1 divided by 2 is 0.5. So, pwede natin siyang ganyan gamitin. Kasi, ang purpose naman natin ay ano. Pero pwede rin mag-deal with fractions. Pwede rin decimal. So, pero para mas madali at makita natin ng linear na paraan, no? And then meron na tayong y in terms of x. So from the area, no? Kasi yun yung ano natin, in terms of x, yun yung hinihingi ng sitwasyon. We can now say that the area is x times what is y dun sa ating ginawa kanina.
50 minus 0.5x. So, the area now is equals to 50x minus 0.5x squared. That's it. Ito, siya ay function, no? Na in terms of x based dun sa problem or word problem or real life situation na given. Madami pa yan. So, isa lang yan sa example. Proceed tayo dun sa susunod natin. Pero bago yun, ano ba? Ayan, define muna natin or what it means to evaluate a function. It is replacing the variable in the function, in this case, x, with a value from a function's domain and computing for the result. So, to denote that we are evaluating f at x for some x in the domain of f, we write f of x. So, ibig sabihin, kung ano man yung value ng x, which is the input, no? Yun yung domain, yun yung acceptable value na pwede nating i-substitute. Kaya nga, kasi baka malito kayo, yung f of x equal siya sa y. So, ito yung sa equation lang. Pero dahil function pinag-uusapan natin para makapag-evaluate, no? F of x yung notation na ginagamit natin. So, let's have this example. Ang nakalagay dyan, i-evaluate natin the following functions at x equals to 3. So, medyo mabilis lang to. And, take note of this one. If one thinks of functions as a function machine, evaluating a function is analogous to providing for machines with a valid input. Ulitin ko, valid input. Kapag hindi valid yung input, hindi mo ma-evaluate ang function. No? Kasi bawal. No, may mga ganong function merong mga allowed values. Meron din namang hindi po pwedeng value. So, halimbawa, f of x equals to 2x plus 3. At x equals to 3, that is f of 3 equals to 2 times 3 plus 1. And that is 6 plus 1. That's right, 7. Dali lang. F of 3 or that function when x is equals to 3, it is equals to 7. Ayan. Ay, sorry na dapat. Pag ganun pala dapat. Ayan, sorry. Sige, nakikita nyo naman siguro, no? Dito ko lang isulat yung isa. We have now g of 3, which is equals to 3 squared minus 2 times 3 plus 2. And we have now 9. That is 3 times 3 minus 2 times 3 is 6 plus 2. 9 minus 6. 9 minus 6. 3 plus 2, which is 5. G of 3 equals to 5. And the next is, saan magkasya? H of 3 equals to square root of 3 minus 1, which is 2. So, square root of 2 ang h of 3. So, kagaya nan, kapag hindi mo na siya masisimplify, yun na yun. As is na yun. Yun na yung value. Ayan naman, sorry. We have I of 3 equals to 2 times 3 plus 1 over x. What is x? 3 minus 1. So, saan naiintindihan nyo yung mga solutions? 6
plus 1 over 3 minus 1. Pagsabay na natin. So, 7 over 2. So, that's it. I of 3 equals to 7 over 2. Or, kung gusto nyo, ano ba siya? May ilang 2 ba sa 7? 3. 3 and 1 half. Yan. Pwede rin yan. Yung I of 3. The same lang yan. No? Okay. So, eto naman. Given f of x, which is square root of x minus 3, find the following values. F of 12. So, we have 12 minus 3, which is square root of 12 minus 3. What is 12 minus 3? 9. What is square root of 9? 3. Yun siya. And this is square root of x minus 3 minus 3. Yan yun, no? So, we have square root of x minus 6. And this is now square root of 1 over 1 minus x minus 3. And pwede rin natin tong i-simplify kung gusto nyo. Pero pwede na rin ng hindi. Depende sa sitwasyon. Ano ba yan? So square root of magiging 1 over x 1 minus ano yan? Ito lang yan, kinopya lang natin yun. Tapos, kasi ang common denominator niyan, 1 minus x. 1 minus x divided by 1, kasi may 1 yan dito, times negative 3, we have negative 3, we have 1 minus x times negative 3. And then 1 minus 3 plus x over 1 minus x. Simplify na natin, 1 minus 3. Gandahin lang natin yung tsura. Pwede na natin interchange yun dahil addition. X plus wait lang. X X magiging ano na yan? 1 minus 3. X minus 2 over 1 minus x. Yan. And then, meron pa ba? Ito naman. Iwan ko na to sa inyo, no? Medyo matagal na yung ating discussions. Pero yun lang yun. I-substitute mo lang. So, it will become square root of x will become x squared plus 4x plus 7 minus 3, and that is square root of x squared plus 4x. What is 7 minus 3? 4. Sagot niyan ay, ito ba ay perfect square? Sige. X plus 2. Yun siya. No? Kung paano yun nangyari, review kayo about sa tawag ito, perfect square trinomial. Yan. And that's it. Ipagpapatuloy siya sa susunod na episode kasi medyo mahaba na. Magka 30 minutes na tayo mag-uusap. At paalala ko lang, don't forget to subscribe and hit the notification bell for the updates. And thank you. Shout out nyo sa comment section yung inyong mga teachers or inyong mga classmates. And kung meron kayong specific topic na gusto
dun sa inyong lesson na i-review natin, mas maganda i-sabihin nyo doon. Thank you, goodbye, and God bless you all.